So, alam nyo naman, para makagawa kayo ng GCash account, dapat kayo ay 18 years old to 65 years old. So, kapag 17 kayo pababa, ay hindi kayo kakayaan ni GCash na magkaroon ng GCash account. Pero sa bagong service ni GCash na to, so actually hindi na to bago eh. Dati ko na to nakikita, pero ang nakalagay palagi sa akin ay kapag i-click ko siya is hindi pa daw ako eligible para makita yung service na to or magamit yung services na to. So, ito yung GCash Junior. So, ano nga ba itong GCash Junior at para saan ito at sino lang ang pwedeng gumamit nito? So, itong GCash Junior, isang way ni GCash para magkaroon ng GCash account yung 7 years old up to 17 years old. So yes, pinakamababa na pwedeng gumamit ng GCash Junior ay ang 7 years old. So magtataka kayo, bakit hayaan yung pinakamabata na 7 years old magkaroon ng GCash account? Eh hindi pa naman marunong mag-handle ng GCash yun. Paano yung baka manakawan or makuhanan lang ng pera? So, ito kasing GCash Junior ay supervised pa rin ng parents. So, ang gagawa nito ay ang parents din mismo. So, siguro ginawa to ng GCash kasi para sa may mga family na OFW, tas yung mga anak is naiwan dito, para siguro may sarili din silang money, pwede nilang padalhan na mismo yung mga anak nila yung makakakuha. Lalo na yung mga nag-age ng 11 to 17 years old kasi nga syempre hindi pa sila makakakuha ng GCash. Kaya siguro gumawa yung GCash, ng GCash Junior na to para magkaroon din sila ng sarili nilang GCash account. So, paano nga ba makakapaggawa ng GCash Junior? Kung kayo nga ay may 7 years old to 17 years old, kung nga ay pwede pumunta sa GCash, tapos i-click nyo yung view all, tapos sa pinakababa is makikita nyo itong GCash Junior. So, pwede nyo i-click yan at i-register at gawa ng anak nyo ng GCash Junior. Ano nga ba ang requirements kapag mag-open kayo ng GCash Junior? So, unang-una dapat may sariling mobile number ang inyong mga anak. So, yes, kailangan nila may sarili silang mobile number. I-register ninyo sa GCash Junior. Yun kasi ang unang-una ninyong kailangan. Kailangan meron din silang ID. So, ito yung mga ina-accept na ID ni GCash para makagawa kayo ng GCash Junior sa inyong mga anak. National ID, e-Pil ID, which is yung paper type or yung digital, pwede ring passport, student ID, pwede yan. Kaya kung student sila, ay pwede nilang gamitin ang kanilang student ID. So, next, bukod sa magre-register din yung anak ninyo, kailangan nyo rin mag-register ulit. Dapat fully verified yung GCash ninyo mismo para makagawa kayo ng GCash Junior. Kasi kung hindi fully verified, ay hindi kayo makakagawa. So, ito na nga, kailangan din ilagay dito yung details ninyo, which is kayong mga parents. Dapat ilagay nyo yung full name ninyo, yung fully verified na GCash number ninyo, tapos yung photo na hawak nyo yung ID ninyo na ginamit ninyo sa GCash verification. So, madali lang naman to, kayang-kaya nyo yan. Pinakalas na requirements dito ay kailangan nyo ng birth certificate, NSO man yan, or PSA, photocopy or original. Photo lang naman ang kailangan ninyo or yung picture lang. Kaya, kung sakaling nasa ibang bansa kayo, tapos hindi nyo mahawak yung birth certificate ng mga anak ninyo, ay pwede kayong makisuyo sa mga adults na kung sino mang kasama ng anak ninyo para sila mag-picture at isend sa inyo. So, kung alam nyo yung parental control ni Google or nung family link na tinatawag, same lang din sila ng concept. So, ang mangyayari, kapag may transaction sila, yung anak ninyo na ginawa sa GCash Junior, malalaman nyo yun, magno-notify yun sa inyo kung nag-send ba sila kanino, kung nag-cash in ba sila, kung may binili ba sila something na sa mga laro nila, manonotify kayo lahat kung ano yung ginawa niya sa kanyang GCash Junior. So, alam niyo yun, nakabantay pa rin kayo. So, minsan, need nyo rin mag-approve bago niya magamit. So, halimbawa, kailangan niyang mag-send ng money. Minsan, nanghihingi pa ng approve sa GCash ninyo. Kapag umapprove kayo, doon pa lang makakapag-send. So,
Ganun yung process ng GCash Junior. Mababantayan nyo talaga, kaya hindi kayo mag-aalala kasi na baka ma-scam siya kasi or gastos lang ng gastos, pagka-send nyo gumastos siya ng gumastos, which is hindi po kasi nakamonitor talaga kayo sa lahat ng ginagawa niya. So baka magtaka kayo na baka baka may mga feature na meron sa GCash ay meron din sa GCash Junior. So, hindi po lahat meron doon. Wala sa GCash Junior yung GCrypto, GStocks, GLife, tsaka pa yung mga iba pang tools or services ni GCash na para lamang sa legal age. Tapos, lastly, kapag yung anak nyo, so halimbawa, kinuwanan nyo ng GCash Junior ang anak nyo nung 10 years old pa lang siya, pero lumipas na yung panahon, naging 18 years old na siya, pwede niya pa rin gamitin yung GCash niya na yon at hindi na siya magiging GCash Junior. So, magiging GCash account na talaga siya na pang-adult kasi maikiklik lang kayo doon na terms and condition, mapunta na talaga yung GCash Junior niya sa legit na GCash account kasi nga nasa proper age na naman siya, which is nga yung 18 years old. Mag-aas kayo, magkano naman yung limit kapag gumawa kayo ng GCash Junior? So, hindi kalakihan ang limit na binigay ni GCash kahit na hindi verified or fully verified. Kapag basic lang ang GCash Junior, ang wallet limit lang ay 10,000 monthly, tapos ang incoming lang ay 5,000, monthly din yun, tapos ang outgoing ay 5,000 lang din. So kapag naging fully verified, ang wallet limit ay 50,000. Ang incoming na transaction limit ay 10,000. Tatanungin nyo ko kung gagamitin ko na ba yung ganitong service or yung GCash Junior. As of now, hindi muna kasi bata pa yung mga anak ko. Siguro kapag nag 15 years old sila, ay gagawa ko sila ng ganito. Pero kung kayo ay OFW at naiwan nyo yung mga anak nyo sa Pilipinas, ay magandang gumawa kayo ng ganito kasi syempre, mamomonitor nyo talaga yung pera na sinisend nyo sa kanila, kung saan ba nila ginagamit, kung ano yung pinagkakagastusan nila, at ang pinaka-importante is directly na lang kayo makakapag-send sa kanila ng mga budget nila monthly or daily. So yun nga no, sana may natutunan kayo sa video na ito. Thank you for watching. Yun lang!